Sa dulong bahagi ng isla ng Tablas, kung saan ang mga alon ay marahang sumasalpok sa baybayin at ang hangin ay may dalang asin at alaala, nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kahoy na tila hinubog mismo ng panahon. Dito nakatira si Benicio Alvaro, isang 40 taong gulang na retiradong karpintero. Hindi siya kilala sa buong bansa, ngunit sa barangay niyaong malapit sa dagat, siya ang tanging gumagawa ng matibay na upuan para sa pampublikong paaralan. Gamit ang mga kahoy na personal niyang pinipili sa kagubatan, hindi marangya ang kanyang buhay. Ang kanyang bahay ay walang kuryente tuwing gabi, kundi lang para lang ang nagbibigay ng liwanag. Ngunit ang simpleng pamumuhay niya ay tila may kapalit na katahimikan sa puso. Sa harap ng kanyang kubo, may luma na ngunit matibay na lamesa at doon siya madalas magtabas, magkatam at mag-ipon ng pako habang kasabay ang huni ng mga ibon at katahimikan ng paligid. Sa kanyang tabi ay palaging naroon ang kanyang alagang asong si Kuko, isang askal na siya na ring naging bantay, kaibigan at kanlungan niya tuwing gabi. Tumahol si Kuko isang hapon habang si Benicio ay abala sa pag-ipit ng tabla sa kanyang lamesang gawa sa nara. "Tumigil ka nga dyan, Kuko. Baka mabitawan ko pa tong lagari," sambit niya habang banayad ang boses. Ngunit sa totoo lang, hindi siya nagagalit sa alaga. Kadalasan, si Kuko pa nga ang una niyang kinakausap tuwing umaga. Ilang saglit pa ay dumating ang 3 bata na tila bagyo sa ingay. Daryl, isang 8 taong gulang na hyperactive, Anton, ang bibo ngunit mahiyain, at ang bunso sa grupo, si Mia, 5 taong gulang at laging may dalang candy. "Lolo Benny, pwede po bang kami na lang ulit ang magdala ng kahoy mamaya?" Sigaw ni Daryl habang hawak ang isang maliit na sako ng pako. "Pambihira, parang kayo pa ang may bayad ha," natatawang tugon ni Benicio habang pinupunasan ang noo. "Pero sige, pag natapos natin to, may itlog na maalat at kamatis na ulam mamaya. Yun ang bayad nyo." "Yay!" Sabay-sabay na sigaw ng 3 habang tuwang-tuwa sa simpleng gantimpala. Dahil matagal nang biyudo si Lolo Benicio, iniwan siya ng kanyang asawang si Minda matapos malunod sa isang habagat na bagyong dumaan. 15 taon na ang nakalipas. Ang mga batang ito na lang ang nagbibigay kulay sa kanyang buhay. Walang anak si Benicio, hindi dahil hindi nila sinubukan ni Minda, kundi dahil sadyang hindi pinagkalooban. Ngunit natutunan niya na ang pagmamahal ay hindi laging nasa dugo, kundi sa araw-araw na pag-aalaga. Sa gabi, matapos ang hapunan na karaniwang sinabawa na gulay at isang platitong tuyo, lumulugar siya sa lumang silyang kawayan. Hinahaplos si Kuko sa ulo habang pinagmamasdan ang buwan. "Minsan iniisip ko, Kuko, kung anong klasing buhay kaya kung may anak ako. May tatawag kaya sa aking papa? O lolo?" Bulong niya. Tahimik lang si Kuko, nakadantay sa kanyang paa, tila naiintindihan ng bawat salita ng kanyang amo. Dahil sa kanyang edad at kondisyon, umaasa rin siya sa maliit na honoraryo mula sa paggawa ng school chairs sa barangay elementary. Hindi malaki, pero sapat na upang makabili ng bigas, kaunting isda at gamot para sa rayuma. Minsan ay binibisita rin siya ng barangay captain na si Cap Wilmar, isang dating estudyanteng itinuruan niyang gumawa ng silya noon. "Lolo Ben, yung 12 upuan ho para sa bagong kinder class, tapos na raw?" tanong ni Cap habang nag-aabot ng sobre. "Tapos na, pero may kulang pa ako sa pako. Baka naman pwedeng ako na rin ang bibili. Huwag niyo na pong abalahin ang tauhan niyo," sagot niya. "Hindi po, kayo nga ang bayani ng paaralan natin. Ako na pong bahala," sagot ni Cap, sabay abot ng sobre na may lamang 300 piso. Isang halaga na para kay Benicio ay sapat na para sa 3 araw na pagkain. Isang araw, habang nag-aayos siya ng sirang paan ng mesa sa may waiting shed malapit sa daungan, tinanong siya ng isang matandang tindera ng saging. "Ben, kailan ka huling tumawid sa mainland?" tanong ni Aling Tersing. "Matagal na, simula nang mawala si Minda,"
Maikling sagot ni Benicio, sabay napabuntong hininga. Bakit hindi mo subukang bumiyahe ulit? Ang mundo, hindi natatapos sa isla lang natin. Malay mo, may bagong kabanata pa. Napaisip si Benicio. Hindi niya muling tinawid ang dagat mula nang masawi ang kanyang asawa. Para sa kanya, ang dagat ay hindi na lamang anyo ng tubig. Ito'y alala ng pagkawala, ng luha at ng pangungulila. Ngunit minsan, may mga bagay sa buhay na kahit pilit mong iniiwasan, kusa kang tinatawag pabalik. At sa puso niya, may bumubulong na baka nga hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig at pinagmamasdan ang mga bituin, biglang tumahol si Kuko. Tumayo si Benicio, kinuha ang lumang sobre sa aparador, pinuksan at binasa ang liham. Lolo Benicio, iniimbitahan po namin kayo bilang isa sa mga parangal na bisita para sa araw ng guro at manggagawa sa bayan ng Lucera. Tahimik siyang napangiti, ngunit kasabay nito ay may mumunting kaba sa kanyang dibdib. Maraming taon na rin ang lumipas. Handa na kaya siyang muling tumawid? Maagang dumating ang araw na inaasahan. Habang tinatapos ni Lolo Benicio ang huling pahid ng barnis sa ginagawang silya, isang batang lalaki ang tumakbo papunta sa kanyang kubo. Dala-dala ang isang puting sobre na may tatak ng paaralan sa Lucera. Lolo Beni, may sulat po kayo, sigaw ni Dario. Habol ang hininga, ngunit may kagalakan sa mata. Kanino galing yan? Tanong ni Benicio habang nililinis ang mga kamay sa basang trapo. May tatak po ng Lucera National High School. Tingin ko galing sa guro, Lolo. Tahimik na tinanggap ni Benicio ang sobre. May kabog sa kanyang dibdib habang pinipilas ang selyo. Agad na bumungad sa kanya ang pamilyar na sulat kamay. Doon niya nakilalang si Marison Villa, isa sa kanyang pinakapinagmamalaking dating estudyante na ngayoy guro na rin pala sa mainland. Mahal kong Lolo Benicio, kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili kong maging guro. Naalala ko pa ang ginawa niyong upuan para sa amin noong grade 3, kung paano niyo kami tinuruang magpako, gumamit ng metro at higit sa lahat maging maayos na tao. Sa darating na araw ng pagkilala para sa mga retiradong manggagawa, nais po namin kayong anyayahan bilang parangal na bisita. Magkakaroon po ng simpleng programa sa Lucera National Gymnasium at kami po ang bahala sa lahat ng gastusin. Umaasa po akong makita kayong muli. Hindi ko malilimutan ang inyong kabutihan. Nagmamahal, General Marison Villa. Habang binabasa ang liham, dahan-dahang bumigat ang balikat ni Benicio. Hindi dahil sa bigat ng papel, kundi sa dami ng alaala na biglang bumalik. Ang huling beses na tumawid siya sa dagat ay ang araw na hindi na bumalik ang bangka ng kanyang asawang si Minda. Simula noon, ang tubig ng dagat ay hindi na lamang dagat sa kanya. Ito'y naging guhit sa pagitan ng lumang sakit at tahimik na pagtanggap. Lolo, pupunta po ba kayo? Tanong ni Mia na noon ay dumating na rin at nakisilip sa liham. Hindi agad sumagot si Benicio. Sa halip, inilapag niya ang liham sa mesa at nagkunwaring abala sa panitiklop ng tela. Ewan ko, iha, matagal na akong hindi lumalabas ng isla at matanda na rin ako. Hindi ko na yata kaya ang biyahe. Sumimangot si Anton. Pero Lolo, parangal po yun para sa inyo. Di ba dati kayo ang laging gumagawa ng entablado kapag may programa sa barangay? Hindi ba kayo curious kung anong itsura ng mainland gayon? Dagdag ni Daryl habang excited na kumakaway kay Kuko na tumatahol sa paligid. Tahimik si Benicio. Sa totoo lang, may bahagi sa kanyang puso na gustong pumunta. Ngunit may bahagi rin ng kanyang pagkatao ang natatakot. Paano kung muling maalala niya si Minda? Paano kung bumalik ang lahat ng sakit na pinilit na niyang ibaon sa ilalim ng alon ng panahon? Inaumagahan, hindi inaasahan ni Benicio ang pagdating ni Kap Wilmar. May dala itong pasalubong, isang kahon ng biko at mangga. Lolo Ben, nabalitaan ko na may imbitasyon kayo galing sa mainland. Saan niyo po balak sumakay? Ako na ang bahala sa transportasyon papunta sa Pantalan. Wika ng kapitan habang nauupo sa silyang bagong gawa ni Benicio. Kap, sa totoo lang,
Hindi ako sigurado kung pupunta pa ako. Hindi ako sanay sa malaking ovasyon. Hindi rin ako bihasa sa mga ganyan. Alam niyo, Lolo, maraming bata ang lumaki sa mga upuang ginawa niyo. Pero mas maraming puso ang inayos niyo. Marami po kayong binigyan ng direksyon sa buhay, gaya ko. Sa tingin ko po, panahon na para kayo naman ang makilala. Tumango si Benicio, ngunit nanatiling tahimik. Buong araw ay tila wala siya sa sarili habang tinatapos ang natipirang proyekto. Si Kuko ay parang nararamdaman din ang alinlangan ng kanyang amo. Tahimik, nakadantay lang sa paanan nito. Kinagabihan, habang mililinis ang lumang aparador, muling napadako ang kanyang kamay sa isang lumang retrato. Larawan nila ni Minda noong kasal nila, sa tabi ng bangkang ginamit sa paglalayag. Min, kung naririnig mo ako, palagay mo ba pupunta ako? Hindi ko alam kung anong aasahan ko roon. Pero parang ikaw tong nagtutulak sa akin eh. Bulong niya sa dilim. Kinabukasan, bago pa man siya makapagdesisyon, biglang dumating sina Daryl, Anton at Mia na may bitbit na travel bag. Lolo Ben, ayan na! Naihanda na namin ang gamit nyo. Tuwalya, barong, tsinelas, extra brief, lahat. Sigaw ni Daryl habang halos mawalan ng hininga sa kakatawa. Hoy, sino nang sabi sa inyo na pupunta ako? Natatawang sambit ni Benicio, bagamat bakas sa kanyang muka ang pagkalito at bahagyang tuwa. Si Coco po, tumahol po siya 3 beses. Ibig sabihin, gusto niya kayong pumunta. Biro ni Anton. Hindi po ba yun ang sign? Sabat ni Mia, sabay abot ng plastik na may lamang kendi at pananghalian. Napailing si Benicio. Ewan ko sa inyo, pero sige na nga, isasama ko kayo hanggang Pantalan. Pero wag niyong iiyak si Kuko habang wala ako ha. Tuwang-tuwa ang tatlo. Habang binabaybay nila ang maalikabok na daan papuntang daungan, tila may bagong sigla sa hakbang ni Benicio. Nang makarating sa ferry terminal, sinalubong siya ni Cap Wilmar at may inihandang tiket at maliit na pabaon. Good luck, Lolo Ben. Sa wakas, makakatawid ka ulit, sabi ni Cap habang tinatapik ang kanyang balikat. Sa oras na tumapak si Benicio sa ferry, tila isang lumang pinto ang bumukas sa kanyang alaala. Habang palayo ang isla, tanaw niya ang baybayin na ilang dekada na niyang minahal at iniwan pansamantala. Hawak ang sobre ng imbitasyon at litratong luma ni Minda. Huminga siya ng malalim at napangiti. Min, itatawid ko na muli ang sarili ko para sa isang bagong simula. Maaliwalas ang panahon sa umagang iyon. Malamig ang simoy ng hanging dagat habang payapang lumulutang ang ferry sa pagitan ng isla ng Tablas at bayan ng Lucera. Nakaupo si Lolo Benicio sa may bandang likuran ng upper deck. Hawak-hawak ang maliit niyang bag na may lamang barong, retrato ni Minda at ilang personal na gamit. Tahimik siyang nakatanaw sa kalangitan kung saan tila nakikisayaw ang mga ulap sa alon ng alaala. Hindi niya inaasahan na muling makakaramdam siya ng ganitong uri ng pangamba. Matagal na siyang hindi sumasakay ng ferry. At ngayon, habang lumulutang muli sa ibabaw ng tubig na minsan nang naging saksi sa kanyang pinakamalalim na hinagpis, pilit niyang ikinukubli ang ninig sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, may umagaw sa kanyang atensyon. Isang matandang babae na tila may kapansanan sa paglalakad, dahan-dahang umaakyat sa hagdanan ng ferry, habang alalay sa kanya ang isang matangkad at maputing lalaki. Sa unang tingin, aakalain mong may malasakit ang lalaki. Mahigpit ang hawak sa braso ng matanda, sinisiguro na hindi ito madadapa. Ngunit sa paraan ng pagkakahawak nito, parang mahigpit na gapos. May kakaiba, may tensyon. Umupo sila sa kabilang hilera. Ilang upuan lang ang layo kay Benicio. Ang babae, bagamat nakaayos ng maayos, may suot na perlas, buhok na ulay abo, ngunit maayos ang pagkasuklay, ay tila walang sigla. Parang wala sa sarili. Tila may lungkot sa mga matang malayo ang tanaw. Samantalang ang lalaking kasama niya ay abala sa kanyang cellphone, pasulyap-sulyap sa matanda na parang bantay. Narinig ni Benicio ang isang mahinang usapan mula sa kanila.
Baka po malamig dito, Lola. Gusto niyong isuot ang balabal? Tanong ng isang ferry crew. Bago pa makasagot ang matanda, inunahan na siya ng lalaki. Wala siyang kailangan. Ayos lang siya. Don't bother. Mariing sambit ng lalaki sa matalim na Ingles. Napaunot noo ang crew, ngunit tumango na lang at umalis. Napaka-estrikto naman. Bulong ni Benicio sa sarili. Sabay iling. Ilang minuto pa ang lumipas at narinig na naman niya ang lalaking Amerikano na ngayon ay tila naiinis habang sinisita ang matanda. Bakit mo naiwan yung bag mo? Ilang beses ko na bang sinabi, Hermelinda, na ayokong inuulit mo yan. You're making me look stupid. Bulalas ng lalaki habang mabilis na dinampot ang maliit na handbag at isinuksok sa ilalim ng upuan. Nanatiling tahimik ang matanda. Walang imik. Tila sanay na sa ganitong pakikitungo. Hindi nakatiis si Benicio. Lumapit ng bahagya at nagsalita. Pasensya na sir. Mahinahon niyang wika. Pero mukhang kailangan yata ng tulong ni ma'am. Gusto niyo ba ng tubig o shawl para sa kanya? Mabilis ang sagot ng lalaki. Malamig at puno ng kontrol. We're fine. I take care of her. She doesn't need anything from strangers. Tumango na lang si Benicio, ngunit hindi siya umalis agad. Tumitig siya sandali sa matandang babae at sa kauna-unahang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang mabilis ngunit malalim na sulyap. May panawagan, may sigaw na hindi mabigkas. Tumalikod si Benicio at bumalik sa kanyang upuan. Ngunit hindi siya mapakali. Mayat mayay sinusulyapan niya ang matanda na ngayoy nakayuko at pilit na itinatago ang nanginginig na kamay. Matandang pabigat, narinig niyang bulong ng lalaki habang sinusulyapan ng matanda. Kung hindi lang sa pera mo, napatigil si Benicio. Hindi siya sigurado kung tama ang pagkakarinig niya. Pero parang alam niyang hindi iyon maling pagkakaunawa. May something off talaga. Habang tumatakbo ang oras sa biyahe, hindi na maalis sa isipan ni Benicio ang narinig at nakita niya. Bumalik sa alaala niya ang imahe ni Minda. Ang kanyang asawa, ang babaeng buong buhay niyang pinangalagaan at minahal. Hindi niya maatimang ideyang may isang matandang babae na tinatrato ng ganito. Lalo na kung ito'y hindi makapagsalita ng malaya. Naglakad siya papuntang kantin ng ferry at bumili ng 2 bottled water. Bumalik siya at muling lumapit. Pasensya na ho ulit, ma'am, wika niya kay Hermelinda. Baka lang po nauuhaw kayo. Pasensya na rin po sa pangumulit. Saglit na tiningnan siya ni Hermelinda. Tila may ngiti sa kanyang mata. Bahagyang tangulang ang isinagot niya. Pero bago pa man niya maabot ang bote ng tubig sa matanda, mabilis itong inagaw ni Maxwell mula sa kamay ni Benicio. I told you, sir, she doesn't need that. We're good. Stop pushing it. Mahigpit niyang tinig na ngayon ay may bahid na banta. Mumiti si Benicio, pilit na hinahaba ang pasensya. O siya, kung ganon, hindi ko na kayo aabalahin. Aniya, sabay talikod. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya basta mapapakali. Pag-upo niya sa sariling upuan, lumapit si Cardo, isa sa mga ferry crew na dati na niyang nakasama sa mga biyahe noon. Lolo Ben, napansin niyo rin ba yung kasama ng matanda? Parang hindi ordinaryong pamangkin laging may masamang tingin. Napansin ko nga, tila may ginagawang hindi ka nais-nais, baka may panganib, sagot ni Benicio. Kung sakali, sabihin niyo lang ho, Lolo. Kami ng isa ko pang kasamahan ay nagmamasid na rin. Tumango si Benicio. Hindi niya alam kung anong posibleng mangyari. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, ang katahimikan ng matanda ay hindi dahil sa ahinaan kundi sa takot. At ang paglalakbay na inakala niyang simpleng biyahe patungong parangal ay tila nagiging biyahe rin patungo sa isang panibagong paninindigan. Habang palapit ang ferry sa pantalan ng Lucera, humigpit ang kapit ni Benicio sa hawakan ng upuan. May kabang hindi niya maipaliwanag. Sa dagat na dati tahimik at malawak, ngayon ay tila may alon ng panibagong hamon. At sa kanyang dibdib, isang bulong na hindi niya matahinik. Hindi ito ordinaryong matandang babae. At hindi rin ito magiging ordinaryong biyahe. Malapit na sa pantalan ng Lucera. Tanaw na ang mga makukulay na banderitas na sabay-sabay na iwinawagayway ng hangin. Tumitigil-tigil na rin ang makina ng ferry.
senyales na unti-unti na itong babagal para sa paglapag. Sa ibaba, nagsimula ng magsiksikan ang mga pasaherong sabit ng bumaba. May mga estudyante, may mga manggagawa, at ilang pamilyang may bitbit na bagahe. Sa itaas, nanatiling tahimik si Lolo Benicio, nakasandig sa rehas ng ferry. Habang pinagmamasdan ang malawak na tubig, inayos niya ang lumang sombrerong abaka na suot. Sabay nilingon ang direksyon ni Maxwell at Lola Hermelinda. Napansin niyang tumayo si Maxwell at tila may binubulong sa matanda. Si Hermelinda ay tahimik pa rin, hawak ang bag na iniipit sa kanyang dibdib. Tila ayaw pakawalan. May bakas ng kaba sa kanyang mukha. At nang tumayo rin siya para bumaba, bahagya itong natapilok. Sa halip na alalayan, hinawakan siya ni Maxwell sa braso. Hindi bilang tulong kundi parang pinipilit. Biglang nagkaroon ng ingay sa ibabang palapag. Isang pasaherong nawalan ng bag ang sumisigaw. Tumakbo ang mga crew at pansamantalang nagulo ang kaayusan. Naging perpektong sandali ito para sa isang bagay na hindi inaasahan. Si Benicio na ngayon nakatingin pa rin mula sa gilid ay napatingin sa direksyon ng hagdan at doon niya nakita ang eksenang ikinabigla niya. Walang kaabog-abog. Biglang itinulak ni Maxwell si Hermelinda mula sa gilid ng ferry. Isang impit na sigaw lang ang narinig. Wala nang ibang nakapansin dahil abala ang lahat sa kaguluhan sa ibaba. Ngunit kay Benicio, ang eksenang iyon ay tila bumagal sa kanyang paningin. Diyos ko, sigaw niya habang dali-daling tumakbo patungo sa gilid ng ferry. May nahulog. Tulong! Napatigil ang ilang pasahero at crew. Ngunit hindi pa rin malinaw sa kanila ang nangyari. Wala nang inisip si Benicio kundi tumalon sa kabila ng kanyang edad. Pinilit niyang itulak ang sarili mula sa rehas ng ferry. At sa isang iglap ay lumusong siya sa malamig na tubig ng dagat. Ang alon ay mabagal, ngunit malakas, at ang katawan niyang matagal nang hindi lumalangoy ay biglang nayanig. Pero ang puso niya, mas malakas pa. Habang nilalangoy niya ang direksyon ng matanda, nakita niya si Hermelinda na lumulubog na. Ang bag nito ay nakalutang sa tabi. "Kapitan, may nahulog! May lumundag din!" Sigaw ng isang babae mula sa itaas. "Tumulong kayo! May matandang lumalangoy sa tubig!" Hiyaw ng isa pang lalaki. Dali-daling kumilos ang mga crew. Nagbagsak sila ng salbabida at nilambat ang lugar kung saan nakita si Hermelinda. "Lola, hawak ka lang. Sandali na lang." Bulong ni Benicio habang pilit siyang lumalangoy papalapit. Nang mahawakan niya si Hermelinda, agad niya itong isinampa sa salbabida. Sabay pilit na isinunod ang sarili. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan at ang ginaw ng tubig, pero wala siyang ininda. Sa tulong ng dalawang crew na lumusong rin sa tubig, naiyahon sila pataas. Habang hinihila si Benicio, nakita niya si Maxwell na nagmamadaling bumaba ng ferry. Nagsusungit pa sa isang babaeng crew. "Wala akong alam dyan. Nadulas siguro," sigaw ni Maxwell. Ilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit may isa sa mga pasaherong babae, si Elaine, na noon pa man ay pinaghihinalaan na ang kilos ng lalaki, ang agad na naglabas ng cellphone. "Nakuha ko sa video." Bulong niya sa isa pang crew. Kita kung paano niya itinulak yung matanda. Lumapit si Kapitan Jano, ang hepe ng ferry, at hinarang si Maxwell. "Sir, kailangan niyo pong samahan kami sa opisina sa Pantalan. May insidente pong iniimbestigahan." "Wala akong kinalaman dyan. That woman's old and clumsy, don't accuse me," mariin niyang sagot. Pero sa oras na marinig ang sigawan mula sa itaas ng ferry at makita ang basang-basang si Hermelinda na sinasalubong ng paramedics habang hawak ang kamay ni Benicio, biglang naging malamig ang pawis sa noo ni Maxwell. "Salamat po sa pagligtas sa kanya, Lolo," sambit ng isang babaeng crew habang tinatakpan si Hermelinda ng kumot. Si Benicio, kahit hingal na hingal, ay tumango lang. Wala pong anuman, pero hindi siya nadulas. Tinulak siya ng kasama niya. Biglang huminto ang lahat sa paligid. Napatingin sila kay Maxwell. "Iyon din po ang nakita ko," dagdag ni Elaine habang pinapakita ang video sa isa sa mga opisyal ng ferry. Sinabayan iyon ng paglapit ng dalawang pulis sa Pantalan. "Sir Maxwell Grant, you're being brought for questioning. May complaint po laban sa inyo," anunsyo ng pulis.
Wala nang nagawa si Maxwell, kundi sumama. Habang napapaligiran ng mga mata ng mga pasaherong nayo'y galit at nagbubulungan. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Hermelinda ang kamay ni Benicio, nanginginig pa rin. Salamat, salamat iho, kung wala ka. Wala pong anuman ma'am, tugon ni Benicio. Habang tinatakpan ang sarili ng tuwalya, walang matandang karapat-dapat tratuhin ng ganon. Tahimik silang parehong nakatanaw sa labas ng ambulansya. Sa labas, tila bumabalik ang sigla ng araw. Ngunit sa puso ni Benicio, isang alon ng damdamin ang hindi niya inaasahan. Na ang simpleng pagpunta sa isang parangal ay magiging daan para iligtas ang isang taong hindi niya kilala. Ngunit, tila konektado sa isang mas malalim na dahilan. At sa oras na iyon, hindi niya alam na ang babaeng iniligtas niya ay may dalang tahimik ang hallway ng ospital ng Lucera General. Puting-puti ang mga dingding at ang bawat tunog ng sapatos ng mga nurse ay lumilikha ng mahinang echo. Doon sa room 209, nakahiga si Lola Hermelinda. Naka-oxygen at may benda sa noo, ngunit gising at gising ang diwa. Maaga pa lamang ay dumating na si Lolo Benicio. Dala ang maliit na supot ng tinapay at mainit na salabat. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong. Medyo nakatupi ang isa sa mga manggas ng kanyang damit. Palatandaang wala siyang gaanong pormal na damit. Ngunit pilit pa rin niyang naging presentable sa pagbisita. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng mahinang tinig. Benicio, mahina ngunit malinaw na tawag ni Hermelinda. Akala o hindi ka nababalik. Ngumiti si Benicio. Kapag may inalagaan ka sa gitna ng dagat, hindi mo basta-basta iiwan. Kamusta na po kayo? Mas mabuti na. Salamat sa Diyos at sa iyo. Lumapit si Benicio at inilapag ang dalang tinapay sa maliit na mesa. Mainit pa yan. Tinapay lang po at salamat, pero pwede nang pansamantalang pampainit ng tiyan. Ani Benicio habang iniaayos ang upuang malapit sa kama. Tahimik na sandali ang sumunod. Tanging paghinga ng makina at mahinang tibok ng monitor ang maririnig. Tila may gustong sabihin si Hermelinda, ngunit nag-aalangan. May tanong po sana ako, ani Benicio, habang marahang inaayos ang kurtina. Kayo ho ba ay may anak o apo? Umiling si Hermelinda. Wala. Hindi ako nag-asawa. Lahat ng panahon ko, binuhos ko sa negosyo. Nagulat si Benicio, hindi dahil sa sagot kundi sa bigat ng tinig nito. Parang may lungkot na matagal nang nakaimbak sa boses ng matanda. Dati ako may-ari ng ilang pag-aaring hotel at restaurant sa San Francisco. Nagsimula lang ako sa maliit na karinderya, pero dahil sa tiyaga at ilang swerte, lumago ito. Simulang kwento ni Hermelinda. Tahimik na nakinig si Benicio. Hindi niya inaasahan na ang matandang babae na muntik nang mamatay sa dagat ay isa palang dating business magnate. Ngunit habang lumalaki ang negosyo, lumiliit ang tiwala ko sa mga tao. Kaya nang magretiro ako, bumalik ako dito, sa Pilipinas. Akala ko, dito ko mararamdaman muli ang kapayapaan. Si Maxwell, tanong ni Benicio, nag-aatubili. Pamangkin ko, anak ng pinsan. Akala ko, mapagkakatiwalaan ko siya. Inalagaan ko siya mula bata, pinag-aral ko. Pinamanahan ko ng tiwala. Malalim na buntong hininga ang sumunod. Pero sa huli, pera pa rin ang nangingibabaw sa kanya. Gusto niyang makuha lahat ng pag-aari ko bago pa ako mawala. Nagkuyom ng kamao si Benicio. Hindi siya sanay sa mga ganyang kwento. Ang pagiging matapobre at sakim ng ilang kapamilya ay para sa kanya laging nakakagulantang. Patawad kung tinanong ko pa iyon, ma'am, wika niya. Ngumiti si Hermelinda, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sa katunayan, may ipapakiusap ako sa iyo. Bumaling siya sa isang maliit na bag na nakapatong sa tokador sa tabi ng kama. Iyon ang bag na kanyang hawak-hawak nang siya'y mahulog sa ferry. Nabasa, ngunit hindi tuluyang nasira. Pakikuha nga, Benicio. Andyan ang mga dokumentong mahalaga sa akin. Testamento, bank details, mga titulo. Kinuha ni Benicio ang bag. Binuksan ito at maingat na inilabas ang ilang envelope na may tatak ng mga opisina sa Amerika at Pilipinas.
Plano ko na sanang paguhin ang aking testamento. Ibinigay ko kay Maxwell ang bahagi ng mga ari-arian ko noon. Ngunit matapos ang nangyari, hindi na siya karapat-dapat. Napatingin si Benicio. Ano po ang balak niyo? Gusto kong ilipat ang lahat ng natitira kong ari-arian sa isang bagong trust para sa mga matatandang inabandona. At kung maaari, gusto kong ikaw ang maging tagapangasiwa. Nanlaki ang mata ni Benicio. Ako, ma'am? Ako po? Hindi ko ho alam kung kaya ko yan. Wala ho akong karanasan sa ganyan. Isang karpintero lang po ako. Ngunit umiling si Hermelinda. Hindi ko kailangan ng abogado. Hindi ko kailangan ng ekonomista. Ang kailangan ko, tao. Totoong tao. At ikaw yon. Saglit na natigilan si Benicio. Parang hindi makapaniwala. Ang lalaking buong buhay ay tahimik na nagkukumpuni ng silya, ngayon ay binibigyan ng pagkakataon na maging tagapangalaga ng isang malaking misyon. Hindi ko pa po alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, pero kung makakatulong ako sa inyo, gagawin ko po. Ngumiti si Hermelinda. Yan lang ang hinihintay ko. Kumatok ang isang nurse at pumasok. Lola Hermelinda, kailangan na pong uminom ng gamot. Tumango ang matanda at binalingan si Benicio. Iwan mo muna yung mga dokumento sa drawer. Kukunin ng abogado ko bukas. Pero ikaw, sana bumalik ka. Tumango si Benicio. Medyo hindi pa rin lubos ang pagkaunawa sa biglaang pag-ikot ng mundo niya. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi aksidente ang lahat. Sa paglabas niya ng ospital, tinanaw niya ang langit. Banayad ang hangin. At sa pakiramdam niya, parang may pahiwatig si Minda mula sa ulap. Nang pagtawid niya sa dagat, ay simula pala ng mas malalim na tawag ng kapalaran. Makalipas ang 3 araw mula sa insidente sa ferry, mabilis na kumalat sa social media at balita ang kwento ng matandang lalaking tumalon sa dagat upang iligtas ang kapwa matanda mula sa pagkalunod. Hindi nagtagal, umabot ito sa mga local news channel at maging sa ilang news blog sa Maynila. May headline pa sa isa, Bayani sa dagat, Lolong Karpintero, iniligtas ang matandang babae mula sa tiwaling kamag-anak. Hindi batid ni Lolo Benicio kung paano siya mapapasok sa ganitong klase ng atensyon. Hindi siya sanay na pinipikturan o pinapalibutan ng mga reporter, pero araw-araw may nagpapapicture sa kanya habang bumibisita siya sa ospital kung saan nagpapagaling si Hermelinda. Sa kabilang dako, kasabay ng mabilis na pagkakalat ng balita ay ang pagsisimula ng pormal na kaso laban kay Maxwell Grant. Nang makalabas ng ospital si Hermelinda matapos ang 1 linggo, agad itong isinailalim sa pansamantalang pustodiya, hindi ng ospital kundi ng LGU ng Lucera mismo. Sa ilalim ng Special Protective Custody Order, si Benicio ang itinalagang primary caregiver ni Hermelinda, alinsunod sa kahilingan ng matanda mismo. Benicio, wika ni Hermelinda habang inililipat siya mula sa ambulansya patungo sa pansamantalang inilaang guest house ng munisipyo. Kung hindi ako ilalagay sa bahay ng taong mapagkakatiwalaan, mamamatay ako sa kaba. Dito lang ako, ma'am, sagot ni Benicio, habang kailangan niyo ako. Ang guest house ay simpleng bahay bakasyunan na dating para sa mga bisitang opisyal ng munisipyo. Mula nang hindi na ito gamitin ng bagong administrasyon, ginawang pansamantalang tahanan ng mga nasasangkot sa mga kasong kailangan ng proteksyon. Doon pansamantalang nanirahan si Hermelinda habang pinoproseso ang mga papeles upang ilipat ang kanyang mga ari-arian sa isang bagong trust account. Sa tulong ng LGU, nakausap ni Hermelinda si Ateri Nieves Celada, isang abogadang kilala sa pagsisilbi bilang pro bono counsel ng mga mahihirap. Nang marinig ni Nieves ang pangalan ni Hermelinda, agad siyang pumayag na tanggapin ang kaso. Nang ako'y 8 taong gulang, tinulungan ako ng Hermelinda Foundation na makapag-aral. Kaya ako naging abogado. Ani Nieves, habang nakikipagkamay kay Hermelinda sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit 30 taon, hindi ko alam na ikaw pala yun, iha. Umiiyak na sagot ni Hermelinda. Ang galing mo ng babae ngayon. Salamat po,
At ngayon po, panahon ko naman para kayo ang ipagtanggol. Mabilis ang naging galaw ni Attorney Nieves. Ipinasa niya ang petition for revocation ng dating kapangyarihang ibinigay kay Maxwell sa paghawak ng ilang business accounts. Sinabayan ito ng attempted murder charge base sa mga testimonya ng mga pasahero sa ferry at sa video footage na nakuha kay Elaine. Hindi pa doon natapos dahil isinunod din ang property mismanagement case sa ilang ari-arian sa San Francisco na sinasabing ibinenta ni Maxwell ng walang pahintulot. Habang abala sa legal na proseso si Nieves, inasikaso naman ni Benicio ang araw-araw na pangangailangan ni Hermelinda. Pinagluluto niya ito ng simpleng sopas, nilagang saba at tinolang manok. Sa kabila ng yaman ni Hermelinda, mas ginusto pa rin ito ang lutong bahay kaysa hospital food. Mas masarap pa rin ang ulam kapag may sinserong nagluto. Sabi ni Hermelinda habang tinutulungan ni Benicio na maglagay ng tuwalya sa kanyang balikat. Hindi po ako bihasa, ma'am, pero galing sa puso yan, sagot niya habang inaayos ang baso ng salabat. Sa mga araw na lumipas, hindi na napigilan ng media na bisitahin ang guest house. May ilang tumawag mula sa radyo at may ilang vlogger na gustong kunan ng panayam si Benicio. Lolo Benicio, bakit niyo ginawa yon? Kumalon po kayo kahit delikado, tanong ng isang reporter mula sa lokal na pahayagan. Wala akong iniisip nun kundi mailigtas siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari, basta alam ko hindi ako pwedeng tumalikod, sagot niya sabay ngiti. Nasa puso na po talaga ninyo ang kabutihan, ani ng reporter. Habang unti-unting lumalabas ang buong istorya sa publiko, maraming grupo at samahan ang nagpahayag ng paghanga. Maging ang Department of Social Welfare and Development ay nagpadala ng liham ng pagkilala, habang ang isang senador ay nagpahayag ng intensyong gawing model senior citizen si Benicio. Isang araw habang nagpapahinga sa silong ng guest house, nilapitan siya ni Hermelinda. Benicio, wika niya, na iproseso na ni Attorney Nieves ang bagong trust account. Lahat ng natitirang ari-arian ko, ililipat sa isang foundation para sa mga matatandang gaya natin. Pero ikaw ang magiging unang tagapamahala. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan yan, ma'am. Wala ho akong alam sa mga bank account, legal papers o anong foundation. Ang alam ko lang gumawa ng upuan. Sagot niya, nahihiya. Ngunit ngumiti si Hermelinda. Yung upuan mo, hindi lang gawa sa kahoy. Gawa yon sa malasakit. At yon ang kailangan ng mundo ngayon. Tahimik si Benicio. Ngunit sa loob ng kanyang puso, tila may pintuang unti-unting bumubukas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang muli ang pagkakaroon ng layunin. Isang panibagong tungkulin na hindi lang nakabatay sa pako at martilyo, kundi sa pagkatao. Sa simpleng barong at tsinelas, naging bayani si Benicio hindi dahil may kapangyarihan siya, kundi dahil pinili niyang sumagip ng isang kaluluwang malapit ng lunurin ng kasakiman. At ngayon, siya ang magiging tulay para sa daan-daang matatanda na matagal nang nilulunod ng lipunan sa limot. Lumipas ang ilang linggo, at tila hindi na maawat ang pag-ikot ng pangalan ni Lolo Benicio Alvaro sa social media. Ang isang simpleng matanda na tumalon mula sa ferry para iligtas ang isang hindi kakilala ay naging laman ng bawat feed, balita at pahayagan. #bayani ng ferry, #Lolo Benicio at #ligtas at pusong tapat. Ito ang mga hashtag na bumandera sa trending topics ng bansa. May mga gumuhit ng kanyang imahe. May gumawa ng animation ng kanyang pagtalon sa dagat at maging mga artista ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang ginawa. Isang araw, habang binibilang niya ang bagong biniling mga tabla para sa kanyang mga proyekto, dumating ang barangay tanod na si Mang Rado, may dalang liham at camera crew. Lolo Benicio, may liham po mula kay Mayor, sigaw nito, sabay abot ng sobre. Mayor, gulat niyang tanong habang pinupunasan ang pawis sa noo. Opo, at hindi lang yun. Kasama po sa parangal na ibibigay sa inyo ay scholarship para sa mga gustong matuto ng karpinterya. Gamit ang pangalan nyo.
Lalong hindi makapaniwala si Benicio. Anong ibig mong sabihin? Scholarship? Sa pangalan ko? Oho, Benicio Alvaro Livelihood Training Grant daw po ang itatawag. Napaupo siya sa lumang silya habang hawak ang liham. May luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi dahil sa parangal, kundi dahil sa bigat ng pagkilalang matagal na niyang inakalang hindi darating. Ilang dekada siyang tahimik na naglilingkod, gumagawa ng upuan para sa mga batang hindi niya kilala. Ngayon, sa huling bahagi ng kanyang buhay, saka siya nakita. Samantala, hindi nagtagal ay dumating si Hermelinda. Ngayon ay mas malakas na at mas masigla. Kasama niya si Ator Nieves at ilang mga tauhan ng munisipyo. Benicio! Bati ni Hermelinda habang tinutulungan siyang bumaba ng sasakyan. Handa ka na ba sa susunod nating proyekto? Ano na naman yan, ma'am? Biro niya habang sinasalo ang mga dokumento mula sa abogado? Ang opisyal na pagpaparehistro ng iyong karpinterya bilang kooperatiba? Ani Attorney Nieves, Benicio Crafts Cooperative. Pumasa na po sa DTI at CDA. Hindi makapagsalita si Benicio. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Salamat lang. Sapat na, ngiti ni Hermelinda. At kung pwede, tulungan mo akong buuin ang pangarap ko, ang Community Workshop for Senior Workers. Ipinatayo ang workshop sa mismong lupang donasyon ng munisipyo, malapit sa Pampang kung saan unang namulat si Benicio sa pananahimik ng kanyang buhay. Doon pinagsama-sama ang ilang matatandang karpintero, mananahi at manggagawang may mga kasanayan ngunit tila nakalimutan na ng lipunan. Si Mang Arturo, dating panday na may rayuma, ay nagtuturo ngayon ng wood carving. Si Aling Esmeralda, dating mananahi, ay nagsimula ng klase sa basic sewing. At si Benicio, gamit ang kanyang lumang lagari at panukat, ay nagtuturo sa mga batang gustong matuto kung paano gumawa ng silya. Hindi lang para umupo, kundi para bigyan ng direksyon ang buhay. Natatandaan niyo po ba kung ilang pulgada ang standard na taas ng upuan para sa bata? Tanong ni Benicio sa tatlong bagong trainee. 14 po, Lolo. Sigaw ng estudyanteng si Jao. Eksakto, at kung mas mababa riyan, baka masira ang likod ng batang uupo. Kaya mahalaga ang sukat, gaya ng respeto sa bawat pagkatao. Sagot ni Benicio, sabay abot ng martilyo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong luwalalim ang koneksyon ni Benicio sa kanyang komunidad. Hindi na lang siya tinatawag na lolo dahil sa edad. Tinatawag siyang lolo ng bayan, tatay ng mga karpintero at haligi ng pag-asa. Minsang dumalaw sina Daryl, Anton at Nia, ang mga batang dating sumasama sa kanyang kubo sa tablas. Bitbit ang mga larawan ng kanyang viral na larawan at bagong gawa nilang school project. Lolo Ben, ginawa po namin kayong subject sa aming project, sigaw ni Daryl. Sabay pakita ng collage ng mga larawang may title na Ang Bayaning Gumagawa ng Silya. Natawa si Benicio, sabay haplos sa ulo ng mga bata. Dapat ang title diyan, Ang Lolong Hindi Marunong Tumanggi. Umalingaw-naw ang tawanan sa loob ng workshop. Ngunit sa puso ni Benicio, alam niyang ito na ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Hindi niya naisip kailanman na may gantimpalang darating sa isang simpleng gawain ng kabutihan. At sa bawat silyang natatapos, sa bawat batyang puno ng mga pako, at sa bawat batang natuturuan, alam niyang hindi lang kahoy ang kanyang hinuhubog, kundi kinabukasan. Kinabukasan ng iba at sa wakas, pati na rin ng sarili niyang puso. Mainit ang sikat ng araw sa araw na iyon sa Lucera Municipal Grounds. Nagkakatuwaan ang mga matatanda sa bagong tayong community workshop habang si Lolo Benicio ay abala sa pag-aayos ng isang luma ngunit matibay na kahoy para sa isa na namang upuang gagamitin sa paaralan. Sa tabi niya ay si Hermelinda, may hawak na clipboard at tinutulungan ang isang grupo ng kababaihan na magtahi ng mga kurtina para sa silid-aralan ng barangay. Sa paningin ng marami, ila payapa at buo na ang mundo nila. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi magtatagal.
Ilang buwan matapos ang insidente sa ferry, isang balita ang nagpakulog sa tahimik nilang bayan. Pinalaya si Maxwell Grant matapos magpiyansa. Habang nasa loob ng community workshop si Benicio, biglang dumating si Atty. Nieves, dala ang ilang dokumento. "Lolo Ben," mahinang tawag niya, "may kailangan po kayong malaman." Napatingin si Benicio at agad na banaagan ang kaba sa mata ng abogado. "Ano pong problema?" Pinalaya na si Maxwell. Nagpiyansa siya gamit ang natitirang pera mula sa naibenta niyang property sa Amerika bago natin na-freeze ang account. At ngayon, may mga kumakalat na espekulasyon. Lumalapit siya sa media, sinasabing pinilit lang siyang gumawa ng krimen. Nagpapalabas na parang biktima siya. Natahimik si Benicio. Ganon ba kalayo ang kayang gawin ng isang taong sakim? Bulong niya, sabay buntong hininga. Hindi pa ho dyan nagtatapos, dagdag ni Nieves. Ayon sa impormasyon, may mga taong nagpapanggap na delivery personnel, pero sinusundan po kayo at si Hermelinda nitong mga nakaraang araw. "Binabantayan ba kami ngayon?" Tanong ni Hermelinda. Nakalalapit lang, bit-bit ang malamig na salabat para kay Benicio. "Opo, ma'am," sagot ng abogado. "Nag-request na rin po ako ng dagdag na security mula sa LGU." Kinabukasan, habang pauwi na si Benicio mula sa palengke, isang itim na van ang tumigil sa kanto ng daan. Mula sa loob, bumaba ang dalawang lalaking nakaitim. Mukhang hindi tagalugar at may matalim na tingin. "Lolo," sigaw ng isa, "may ipinapakuha lang sa'yo si Mr. Maxwell. Yung mga dokumentong hawak mo raw. Alam naming may kinukonsidera kang baguhin sa trust. Huwag mo nang ituloy." Tila walang nakarinig sa paligid at si Benicio ay mag-isang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit sa halip na matakot, tiningnan niya ng diretsyo ang mga lalaki. "Sabihin mo sa boss mong dati kong pinulot mula sa impyerno. Hindi ako natatakot, lalong hindi ako for sale," maring sagot niya. Bago pa siya mapalibutan ng mga lalaki, dumating ang patrol ng barangay, kasabay ni Kap Wilmar at dalawang tanod. "Oy, anong ginagawa niyo kay Lolo Benicio, ha?" sigaw ni Kap, habang hawak ang batuta. Nagmadaling sumakay ulit sa van ang mga lalaki at agad na umalis. "Kap, maraming salamat. Mukhang hindi pa tapos ang laban," ani Benicio habang tinatapik ang balikat ng kapitan. Ilang araw ang lumipas. Tinawagan si Hermelinda ng isang media network na sinabihan daw silang gusto raw makipag-areglo ni Maxwell sa pribadong usapan. Gusto niyang ibalit ang ilang ari-arian kung babawiin natin ang kaso, sabi ni Attorney Nieves habang nakikipagkita sa kanila sa isang coffee shop malapit sa munisipyo. Ngunit tumayo si Hermelinda, hawak ang kopya ng dating testamento. Kung sa tingin niyang basta-basta akong susuko, nagkakamali siya. Panahon na para ituwid ang lahat. Akin na ang mikropono, wika niya. Agad silang pumunta sa harap ng Lucera Municipal Hall, kung saan may coverage ang isang lokal na TV network. Sa harap ng kamera, buong tapang na humarap si Hermelinda. "Hindi ko kailanman inakala na magagawa ng pamangkin kong si Maxwell ang itulak ako patungong kamatayan. Pero mas hindi ko akalain na mas pinili niya ang pera kaysa sa pagkatao. Sa lahat ng tumulong sa akin, lalong-lalo na kay Lolo Benicio, kayo ang nagsalba hindi lang ng buhay ko kundi ng pananampalataya ko sa kabutihan." Tumahimik ang paligid. Walang sinuman ang makatingin kay Hermelinda ng diretsyo habang siya'y magsasalita, lalo na't dama sa kanyang boses ang galit at paninindigan. Kinabukasan, isinampa ni Attorney Nieves ang bagong kaso laban kay Maxwell: qualified theft, forgery at attempted murder. Bit-bit nila ang bagong ebidensya, kabilang ang sinumpaang salaysay ng isang dating tauhan ni Maxwell na aminadong pinike ang ilang lagda ni Hermelinda. Mabilis na gumulong ang proseso. Dahil sa dami ng ebidensya, hindi na nakapalag ang kampo ni Maxwell. Muling hinuli ng mga autoridad ang lalaki at isinailalim sa custody habang nililitis ang kaso. Sa courtroom,
Habang nakaupo sa witness stand si Hermelinda, tumingin si Maxwell kay Benicio. Ang dating puno ng kayabangan niyang mga mata ay ngayon ay may halong lungkot at pangamba. "Hindi mo ako kilala, Lolo," bulong ni Maxwell habang nilalabas ng sheriff. "Ngunit naniniwala akong ikaw ang dahilan kung bakit ko nawala ang lahat." "Hindi ako ang dahilan," sagot ni Benicio. Tumayo mula sa gilid ng silid. "Ikaw ang pumili sa daan na yan. Sa lahat ng ginawa mo, isa lang ang hindi mo pinili, ang magmahal ng totoo." At sa wakas, matapos ang ilang buwang paglilitis, muling napatunayan ang krimen ni Maxwell Grant. Hinatulan siyang makulong ng 20 taon, walang posibilidad ng probation. Sa araw ng sentensya, hindi ipinagdiwang ni Hermelinda ang pagkakakulong ng pamangkin. Bagkus, umupo siya sa tabi ni Benicio, hawak ang isang larawan ng bata pang si Maxwell sa kaniyang kandungan. Hindi siya masamang tao dati, pero ginutom siya ng mundo sa pagmamahal at napalitan ng kasakiman. Bulong niya. "Ma'am," sagot ni Benicio, "sa totoo lang, lahat naman tayo may pagkakataong magbago. Pero hindi lahat pinipili yon." At sa gitna ng pagtatapos ng isang masalimuot na kabanata, nagsimula ang panibago, hindi ng paghihiganti, kundi ng paghilom. At si Benicio, sa katahimikan ng kanyang puso, ay nananalangin na sana, kahit sa loob ng kulungan, matutong magtama si Maxwell ng sarili niyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa pagkakakulong ni Maxwell, muling bumalik sa tahimik na isla ng Tablas sina Benicio at Hermelinda, ngunit hindi na bilang mga ordinaryong mamamayan, kundi bilang tagapagtatag ng isang adhikain. Sa ilalim ng araw ng isang payapang umaga, sa lupang dating bakanteng taniman ng niyog sa dulong bahagi ng isla, ay itinayo ang isang bagong estruktura. Hindi ito mataas, hindi rin ito marangya. Ngunit bawat bahagi ng gusali ay may puso. Ang mga dingding ay gawa sa pinatibay na kahoy na inambag ng mga lokal, ang bubong ay gawa sa yero mula sa donasyong lokal na hardware, at ang bakod ay nilikha mismo ng mga matatandang voluntaryo. Sa labas ng tarangkahan ay may maliit na karatulang gawa sa kahoy. Alvaro Hermelinda Foundation, tahanan ng pag-asa para sa nakalimutang edad. Ang proyekto ay nagsimula sa isang simpleng tanong ni Hermelinda habang sila'y nasa veranda ng kanilang pansamantalang tirahan. "Benicio, kung kaya nating tulungan ang isa't isa, siguro kaya rin nating tumulong sa mas marami pa. Ilang matatanda na ba ang kilala mong inabandona o nakikita mong palaboy sa kalsada?" Napaisip si Benicio noon. "Marami. Sa totoo lang, minsan naiisip ko, paano kung ako rin ang naiwan? Kung wala kang pamilya, tapos tumanda ka, anong aasahan mo?" Ganyan din ang tanong ko sa sarili ko, kaya imbes na maghintay tayo ng sagot, tayo nang gumawa ng sagot. Sagot ni Hermelinda. Seryoso ang mukha. At doon nagsimula ang lahat. Ang Alvaro Hermelinda Foundation ay naging tahanan ng mga matatandang dating walang matirhan. May mga na-rescue mula sa lansangan ng Maynila. May mga inabandona sa mga provincial hospital at may ilan na kusa ng lumapit matapos marinig ang programa. Isa sa kanila ay si Mang Eladio, dating driver ng jeep na iniwan ng pamilya matapos ma-stroke. Ngayon siya na ang nagtuturo sa ibang matatanda ng basic engine mechanics. "Hindi ko akalain na sa edad kong ito may matututunan pa pala ako. At higit sa lahat, may silbi pa ako," sabi niya habang nagpapakita ng isang simpleng modelong makina sa loob ng workshop. Mayroon ding si Aling Remy, dating mananahi sa Divisoria. Naging leader siya ng sewing cluster, kung saan gumagawa sila ng eco bags na binebenta sa mga lokal na pamilihan. Kung dati ang hawak ko lang ay karayom para sa pamilya kong iniwan ako, ngayon may karayom akong ginagamit para muling mabuo ang buhay ko. Ani Aling Remy sa isang panayam ng lokal na pahayagan. At si Benicio, sa edad na 70, naging consultant siya ng mga community livelihood programs, hindi lang sa isla, kundi maging sa ibang mga karatig bayan. Tuwing Sabado,
Nagtuturo siya ng basic carpentry sa mga matatanda at kabataang gustong matuto. Ginagamit pa rin niya ang kanyang lumang martilyo, ang parehong gamit niya mula pa noong kabataan. Nagbago na ang mundo, pero ang layunin ng kamay ay pareho pa rin. Ang lumikha, ang magbigay. Wika ni Benicio habang inaayos ang isang duyan na ginawa ng isa sa kanilang residenteng si Lolo Pedro. Minsang binisita sila ng Department of Social Welfare and Development, kasama ang ilang opisyal ng LGU at isang sikat na TV host. Napakaraming foundation sa bansa, pero iilan lang ang tunay na pinapatakbo ng puso. Sabi ng angkor sa harap ng kamera habang ini-interview si Hermelinda. Minsan iniisip ko, ani Hermelinda habang tinitingnan ang mga residente nilang matatanda na nagtatanim ng gulay sa likod ng gusali. Kung hindi ako nahulog sa ferry, baka hindi kami narating dito. Kung hindi ko kayo nasilayan, tugon ni Benicio habang hawak ang isang tasa ng kape. Baka hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako ng upuan para sa mga batang hindi ko nakikilala. Ngayon, gumagawa na ako ng tahanan para sa mga taong kailangan pa ng pagkakataon. Dumaksa rin ang mga donasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga kumpanya ng kahoy, paint supplies at basic tools na nagpahayag ng suporta. Isang bangko pa nga ang nag-alok ng grant para sa expansion ng programa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi na nawala sa mata ng mga tao ang pagiging simple ni Benicio. Patuloy pa rin siyang nakatira sa kanyang lumang kubo sa likod lang ng foundation. Tuwing gabi, naroon pa rin siya sa kanyang upuang kawayan kasama si Kuko, ang kanyang tapat na aso na ngayoy mas matanda na rin. Hindi mo alam, Kuko, bulong niya minsan, kung paano tayo dinala ng alon sa ganito. Pero salamat ha, kung hindi dahil sa'yo at sa ferry na yon, baka tuluyan na aking nilamon ng katahimikan. Tahimik si Kuko, ngunit sa kanyang buntot na mahina, ngunit paulit-ulit ang wagayway. Alam ni Benicio na naiintindihan siya. At habang ang mga bituin sa langit ay tila nakangiti mula sa itaas, muling umihip ang hangin mula sa dagat. Hindi na ito malamig gaya ng dati, kundi mainit, payapa at puno ng paalala na sa bawat paglalakbay, may misyon tayong kailangang tuklasin. At ang kay Benicio ay nagsisimula pa lamang. Tahimik ang gabi. Ang mga alon ay marahang sumasalpok sa batuhang baybayin ng isla ng Tablas. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin, parang alahas na isinaboy ng langit. Sa veranda ng Alvaro Hermelinda Foundation, nakaupo sa isang rattan na upuan si Benicio, tangan ang isang tasa ng mainit na tsa. Sa tabi niya ay si Hermelinda, balot ng manipis na shawl habang pinagmamasdan ang mga tanim na gabi at ampalaya sa hardin. Walang salita sa pagitan nila sa mga unang minuto. Tahimik pero hindi mahirap. Tahimik pero puno ng kasunduan. Sa wakas, bumasag ng katahimikan si Hermelinda. Benicio, mahina niyang tawag. Kung hindi mo ako iniligtas, nasaan na kaya ako ngayon? Hindi kaagad sumagot si Benicio. Tumikim siya, tumingin sa langit, saka muling sinulyapan si Hermelinda. Sa mga matang iyon, alam niyang hindi simpleng tanong lang ang ibinato sa kanya, kundi isang tanong na dala ang lahat ng pagod, sakit at pasasalamat. Mumipi siya, ang ngiting walang pag-aalinlangan. Kung hindi mo ako hinayaang iligtas ka, wika niya, baka ako na ang nauna kay Minda. Kasi wala na ring saysay ang mga natitirang taon ko kung hindi ko ginamit para sa kapwa. Sandaling katahimikan ang sumunod hanggang sa hindi na napigilan ni Hermelinda ang bumalong na luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng kabuuan. Luha ng tagumpay. Luha ng kasagutan sa napakatagal na tanong sa kanyang puso. Nagkaroon ba ng saysay ang lahat ng pinagdaanan ko? Salamat, Benicio, bulong niya. Hindi mo lang ako iniligtas sa tubig. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili kong takot. Si Benicio ay tumingin lang sa kanya. At ikaw din,
Iniligtas mo ako mula sa paniniwalang tapos na ang lahat. Hindi nila kailanmang pinag-usapan kung sila ba ay higit pa sa magkaibigan. Walang tawagan ng mahal, walang pagkakahawak ng kamay na may romantikong intensyon. Ngunit ang bawat pagkilos nila ay may malalim na pangunawa. Isang pagkakaibang koneksyon na nilampasan ang edad, kasarian at pagnanasa. Isang uri ng pagmamahalan na hindi kailangang bigkasin. Sapat na ang presensya, sapat na ang tiwala. Dumating ang araw ng ika-pinapandalawampung mansa ni Benicio. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng isla, ang buong komunidad ay nagsama-sama para sa isang selebrasyong walang kapantay. May mga banderitas na nakasabit mula sa punong mangga hanggang sa pasukan ng foundation. May kasiyahan, may sayawan, may mga batang kumakanta ng lolo ng bayan na tula na sinulat mismo ng mga estudyante ng elementarya. Dumalo ang mayor, ang dating mga taga-media at maging ang ilang kinatawan ng DSWD. Hindi ko akalain na aabot pa ako sa edad na ito, biro ni Benicio sa harap ng mikropono. Noong araw, akala ko ang trabahong ginagamitan ng pakulang ang makakatulong sa komunidad. Pero ngayon, natutunan ko na kahit ang simpleng paglingap sa isa, kayang baguhin ang buong bayan. Tumawa ang lahat. Umiyak ang ilan, lalo na ang tatlong bata, Daryl, Anton at Mia, na ngayoy mga teenager na. Bitbit nila ang ginawang upuan na may inukit na pangalan ni Benicio. Sa upuang ito, umupo ang isang bayani. Hindi dahil sa medalya, kundi dahil sa puso. Nang dumating ang gabi, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Naiwan sa silong ng foundation si Benicio, kasama si Kuko, na ngayoy may puti na rin sa balahibo at mas mabagal ng kumilos. Kinuha niya ang kanyang lumang sombrero. Suot pa rin ang simpleng kamiseta at maong. Bit-bit ang maliit na supot ng tirang pagkain. Bumaba siya patungong tabing dagat. Ang buwan ay kalahati at ang mga bituin ay tila nagkukuwento ng mga nakaraang taon. Naupo siya sa paborito niyang bato sa dalampasigan habang si Kuko ay humiga sa kanyang tabi. Binuksan niya ang supot at isa-isang inilagay sa maliit na dahon ang tinapay at ilang tirang isda. Sinimulan niyang pakainin si Kuko habang ang ilan ay ibinato niya sa malapit na buhangin kung saan naroroon ang mga pusang gala. Alam mo Kuko, aniya, hindi ko na pala kailangan ng malalaking bagay para masabing matagumpay ang buhay ko. Hindi ko nga kailangan ng anak, hindi ko kailangan ng bahay na may 2 palapag. Ang kailangan ko lang pala ay taong may paniniwala sa akin. Tahimik lang si Kuko. Ngunit nang ilapit ni Benicio ang kamay sa ulo nito, marahang idinantay ni Kuko ang kanyang mukha. Isang kilos ng pag-ayon ng pag-unawa. Tumingala si Benicio sa kalangitan. Hindi na siya humiling, hindi na rin siya nagtanong. Sa puso niya, buo na ang lahat. Ang dagat na dati naging saksi sa pagkawala ng kanyang asawa ay siya ring naging daan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang parehong tubig na dati nagpapalukas sa kanya, mayon ay nagpapasalamat na siya. Sa malayo, maririnig ang alon na parang musika. Sa paligid niya may malamig na hangin na tila yumayakap sa kanya. At sa kanyang mga mata, isang ngiting hindi kayang tapatan ng anumang kayamanan ang sumilay. Isang ngiting buo. Isang ngiting kontento, isang ngiting para sa isang kwentong natapos, hindi sa dulo kundi sa layuning natupad. Wakas. At diyan nagtatapos ang kwento ni Lolo Benicio. Isang simpleng karpintero na sa isang iglap, naging bayani sa dagat at sa kalaunan, haligi ng pag-asa para sa mga nakalimutang matatanda. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa huling yugto ng ating paglalakbay, maaari pa tayong maging liwanag sa iba. Hindi kailanman hadlang ang edad sa pagtulong. At sa mundong madalas ay abala sa kabataan, si Lolo Benicio ang paalala na ang karunungan, malasakit at kabutihang puso ay hindi naluluma, bagkus lalong tumitibay sa pagdaan ng panahon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like mo na ito, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at i-click ang notification bell
para hindi ka mahuli sa mga bago nating kwento ng inspirasyon at kabutihang puso. At syempre, mag-iwan ng komento sa baba. Anong parte ng kwento ang tumama sa puso mo? Hanggang sa susunod na istorya, dito lang sa Alon ng Istorya.